Welcome to Fragile Kiss. Hindi kailanman inakala ni Amanda na isang paglalakbay lang ang magbabago ng buong buhay niya. Sa araw na lumuwas siya sakay ng ferry, tanga niya ang pangarap ng isang kasal at kinabukasang tiyak na. Ngunit isang estrangherang kamukhang kamukha niya ang humila sa kanya sa isang kapalarang hindi niya inaasahan. Isang singsing na napunta sa maling kamay, isang apoy na sumunog sa kanyang nakaraan, at isang dagat na kumitil sa kanyang pangalan. Sa paggising niya sa isang isla, wala siyang alaala, wala siyang pagkakakilanlan, tanging isang bagong buhay sa piling ng isang lalaking hindi niya kilala. At doon magsisimula ang lahat. Maaga pa lang ay gising na si Amanda Reyes. Hindi dahil sa ingay ng mga tricycle sa labas, kundi dahil sa kaba at saya na magkahalong parang alon sa tiyan niya. 3 linggo na lang at ikakasal na siya kay Leon. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang taong unang pumihil sa pag-ikot ng mundo niya nang ngumiti ito sa unang pagkikita nila. Ngayon, kailangan niyang lumuwas para ayusin ang ilang papeles para sa kasal, marriage license, at mga dokumentong hindi pwedeng ipagpaliban. Simple lang ang dahilan ng pag-alis, pero malaki ang bigat nito. Ito na ang umpisa ng opisyal na paghahanda sa bagong buhay nila ni Leon. Naghanda siya ng kape habang nakaupo sa kusina, pinagmamasdan ang maliit na bahay na puno ng alaala. Dito siya lumaki, dito siya nalungkot, dito rin siya tumawa. At sa bawat sulok, naroon ang mga paalalang mawawala na rin siya rito balang araw, hindi dahil iiwan niya ang pamilya niya, kundi dahil magsisimula na siya ng sariling tahanan. Amanda, tawag ng ina mula sa pintuan. Anak, sigurado ka ba? Baka gusto mo muna kumain. Ngumiti si Amanda. Ma, baka malate ako sa biyahe. Doon na lang ako kakain sa ferry. Nilapitan siya ng ina at inayos ang kwelyo ng suot niyang simpleng polo. Parang kahapon lang, sinusubuan pa kita ng lugaw. Ngayon, ikakasal ka na. Napatawa ito pero kita sa mata ang lungkot ng isang inang ipauubaya na ang anak. Mama, huwag kang ang ganyan. Uuwi naman ako bukas, biro niya, pero kahit siya ay alam na hindi lang ito tungkol sa trip na ito. Pagbalik niya, magsisimula na ang sunod-sunod na paghahanda, at ang kasal ay tuluyang magbabago ng direksyon ng buhay niya. Paglabas niya, naroon si Leon Madrigal, nakasandal sa motor, suot ang paborito nitong itim na jacket. Nag-init ang pisngi ni Amanda sa ngiti ni Leon. May kung anong ginhawang ibinibigay ang presensya nito, parang kahit anong bagyo, kakayanin basta magkasama sila. Ready ka na? Tanong ni Leon, agad lumapit para tulungan siyang bitbitin ang bag. Hindi pa, kinakabahan pa rin, sagot ni Amanda, nakangiti. Natural lang yan. Inilagay ni Leon ang helmet sa ulo niya. Pero excited din ako. Konting tiis na lang, magiging asawa na kita. Napalunok siya, hindi dahil sa kaba, kundi sa kilig na parang umaakyat hanggang batok. Ako rin. Gusto ko nang matapos lahat. Habang umaandar ang motor papunta sa pier, niyakap niya si Leon mula sa likod. Pinakinggan niya ang ugong ng makina, ang tunog ng hangin, at ang tibok ng puso niya na sumasabay sa ingay ng mundo. Minsan ay titigil si Leon sa stoplight at hahawakan ang kamay niya na para bang nagpapaalala, nandito lang ako. Pagdating nila sa pier, maraming tao, may mga bakasyonista, may mga pamilyang nag-aantay, at may mga nagmamadali na parang may hinahabol na hindi pwedeng iwan. Ang hangin ay amoy alat at langis ng barko, at sa malayo ay maririnig ang busina ng papalapit na ferry. Humarap si Leon sa kanya, hawak ang magkabilang balikat niya. Tumawag ka agad pag nakarating ka na. Huwag ka nang pa-stress. Parang hindi mo ako kilala, natatawang sagot niya. Siyempre tatawag ako. Lumapit si Leon, dahan-dahan, at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ito masyadong PDA na tipo, pero sapat para mapasinghap ng hangin sa paligid. I love you, Mandy. I love you, sagot niya na may ngiti pero may kurot sa dibdib. Ayaw niya lisanin si Leon kahit isang araw lang, pero alam niyang kailangan. Bumukas ang gate papasok sa ferry. Tumunog ang announcement, tinawag ang batch nila, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Leon, aalis na ako. Tumango ito. Sige, ingat ka. Text mo ako pag okay na lahat. Huwag kang matigas ang ulo.
Ngumisi siya. Ako. Matigas ang ulo. Ikaw kaya ang. Hindi siya natapos dahil mabilis siyang hinalikan ni Leon sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Babalik ka. Babalik ka sa akin. Pumasok siya sa ferry habang si Leon ay nakatayo sa labas. Hawak ang strap ng bag niya na iniabot na niya pabalik. Hindi ito umalis kaagad, sinundan nito ng tingin ang bawat hakbang niya. Para silang nasa slow motion movie, parehas ayaw mauna ang pagbitaw ng paningin. Sa loob ng ferry, nakahanap siya ng upuang may magandang view ng dagat. Inilapag niya ang bag at umupo, di nadama ang simoy ng hangin na may halong lamig at alat. Sa unahan, may batang umiiyak na ayaw sumama sa magulang. Sa likod, may mga turistang parang sabik sa adventure. Sa tabi niya, may matandang babae na mahinhinang ngiti. May hinihintay ka? Tanong ng matanda, tinuturo ang direksyon ni Leon sa labas. Napatingin si Amanda. Nandoon pa rin si Leon, nakatayo, nakangiti, pero halatang nangungulila na. Fiancé ko po, sagot niya, bahagyang nahihiya pero proud. Pupunta lang ako ng city para ayusin ang papeles namin. Ganun ba? Sabi ng matanda, tumango-tango. Ganyan talaga, ang pag-ibig. Minsan kailangan ng konting distansya para mas tumibay. Napangiti si Amanda. Tama po kayo. Tumunog ang horn ng barko, hudyat ng pag-alis. Kumaway siya kay Leon mula sa bintana. Kumaway din ito, masigla. Habang unti-unting umaatras ang ferry, napansin niyang lumalayo si Leon, unti-unting lumiit sa paningin, hanggang sa maging anino sa pier. Ngunit sa puso niya, parang nandyan pa rin ito, mas malinaw pa kaysa kanina. Huminga siya ng malalim. Ito na ang simula. Simula ng mga dokumento, paghahanda, at simula ng buhay nilang mag-asawa. Pero sa likod ng saya niya, may isang maliit na kabog na hindi niya maipaliwanag. Hindi takot. Hindi ka ba sa kasal? Parang babala. Parang may paparating na hindi niya inaasahan. Pero sa ngayon, isinantabi niya iyon. Masaya siya. Buo ang puso niya. At sa paglayo ng ferry sa Pampang, tanggap niya ang bagong kabanata ng buhay niya, na hindi niya alam, ay magsisimula pala sa isang lihim na hindi niya hiniling, at sa isang taong hindi niya inakalang makikilala sa lugar na iyon. Maalon ang dagat, pero hindi sapat para mataranta ang mga pasahero sa loob ng ferry. Sanay na ang karamihan. Si Amanda, kahit hindi man sanay, ay pilit na kalmado habang mahigpit ang hawak sa folder na nasa loob ng kanyang bag. Naroon ang lahat ng kailangan niyang papeles para sa kasal. Birth certificate, sinumar, IDs. Parang buong kinabukasan niya ay nakatiklop sa iisang folder. Pumunta siya sa bayan hindi para tumakas, kundi para tapusin ang kailangang tapusin. Pero kahit ganoon, hindi niya maikakaila ang bigat ng nararamdaman niya. Nakatingin siya sa bintana. Paulit-ulit na alon. Walang katapusang bughaw. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, magulo. Hindi dahil ayaw niyang magpakasal, mahal niya ang fiancé niya. Sigurado siya roon. Ang nakakapagod lang, ang daming nakaatang sa kanya. Parang wala nang puwang para sa pagod. Habang nakatulala siya, may biglang dumaang anino sa kanyang harapan. Hindi niya agad pinansin, hanggang sa may kung anong pumilit sa kanya na tumingin. At dun siya natigilan. Isang babae ang nakatayo sa bandang gitna ng ferry. Pareho ng tindig, pareho ng pangangatawan, pareho ng kulay ng buhok. Parang, siya. Napakurap si Amanda. Akala niya'y nahihilo lang siya. Pero nang tumingin ulit siya, nandoon pa rin ang babae. At ngayon, ito na ang nakatingin sa kanya. Nagkatitagan sila, parehong natigilan. Okay, mahinang sambit ng babae. Either may kung anong nangyayari sa mata ko, o magkamukha talaga tayo. Hindi napigilan ni Amanda ang isang maliit na tawa. Akala ko nga sarili ko ang nakita ko. Lumapit ang babae, may hawak na kape. Mas lalo silang nagmistulang salamin ng isa't isa habang papalapit ito. I'm Yuna, pakilala nito. Amanda, nagkamay sila. Parehong napaangat ang kilay sa hiwaga ng pagkakatugma ng kanilang mga galaw. Naupo si Yuna sa bakanteng upuan sa tabi ni Amanda. Ilang sandali silang nagtitigan, parang naghahanap ng diferensya. Mas mahaba ng konti buhok mo, sabi ni Yuna. Mas matangos ilong mo, balik ni Amanda. Sabay silang natawa, at sa sandaling iyon,
Parang may pumutok na pader sa pagitan nila. Hindi ito normal, no? Sabi ni Yona. Hindi talaga, sagot ni Amanda. Pero oddly, hindi rin siya nakakatakot. Nagpatuloy ang biyahe. Unti-unting nagkulay ang usapan nila, mula sa simpleng tanong kung saan papunta, hanggang sa kung anong trabaho, anong hilig, anong buhay. Ikaw, bakit ka papunta sa bayan? Tanong ni Yona. Sandaling nag-alinlangan si Amanda, pero saglit lang. Asikasuhin ko yung wedding papers namin. Nanlaki ang mata ni Yona. Ay, ikakasal ka na pala. Tumango si Amanda. Oo, congrats. Ngiti ni Yona. Mukha ka namang masaya. Ngumiti rin si Amanda, pero hindi buo. Masaya naman ako, pero, nakakapagod lang pala yung dami ng kailangang ayusin. Parang bago ka pa man ikasal, pagod ka na agad bilang tao. Tahimik na tumango si Yona. Gets ko yan. Yung pressure na dapat masaya ka lagi kasi special phase ng buhay mo. Exactly, sagot ni Amanda. Minsan gusto ko lang ding mapagod nang hindi kinakailangang magpaliwanag. Normal yan, sabi ni Yona. Hindi ibig sabihin noon na ayaw mo na sa lalaking pakakasalan mo. Napatingin si Amanda sa kanya. Oo, alam ko, mahal ko siya. Hindi lang ako superhero. Ngumiti si Yona. Relatable. Habang tumatagal ang usapan, mas nagiging magaan ang loob ni Amanda. Parang doon lamang siya nakahinga ng malalim sa loob ng ilang linggo. Hanggang sa may isang bagay siyang napansin. Yona, maingat niyang tawag. Yes, may peklat ka sa pulso mo. Napatingin si Yona sa sarili niyang kaliwang pulso. Oo, natumba ako noong bata pa ako. Bakit? Dahan-daang itinaas ni Amanda ang kanya. Parehong-pareho ang marka. Saglit na walang nagsalita. Okay, medyo freaky na to, sabi ni Yona. Napatawa si Amanda, pero kita ang gulat sa mata niya. Akala ko sa mukha lang. Baka twins tayo sa past life, biro ni Yona. O baka universe plot twist, sagot ni Amanda. Mas lalong gumaan ang usapan. Kung kani-kaninang seryoso at mabigat, ngayon ay puno na ng biro, tawa, at maliliit na kwentong parang matagal na nilang pinagsasaluhan. Alam mo, biglang sabi ni Yona, kanina pa kita tinitingnan. Pakiramdam ko, kung hindi tayo nag-meet, parang may kulang sa araw ko. Napangiti si Amanda. Ako rin. Parang, kailangan kong may makausap na hindi ako kilala bilang ikakasal. Tumango si Yona. Dito, ikaw lang si Amanda. Hindi bride. Hindi daughter-in-law to be. Ikaw lang. May kung anong gumalaw sa dibdib ni Amanda sa sinabi nitong iyon. Sa loob ng ferry, sa gitna ng biyahe na hindi pa tapos, may dalawang babaeng halos magkapareho ang mukha ang nagtagpo. Hindi para magpalit ng buhay. Hindi para tumakas sa mga papel ng mundo. Kundi para, kahit sandali lang, maalala na bago ang lahat ng responsibilidad, tao muna sila. At sa pagitan ng alon at hangin, may isang kakaibang pagkakaibigan ang tahimik na nagsisimula. Hindi nila namalayang lumipas na ang oras. Kung kanina, pareho silang may kanya-kanyang iniisip, kanya-kanyang bigat, ngayon ay magkatabi na silang nakaupo na parang matagal ng magkaibigan. May pagitan pa rin ng kaunting hiya, pero wala na ang awkward. Napalitan na ito ng gaan, yung pakiramdam na hindi mo kailangang magpanggap. Alam mo, biglang sabi ni Yona habang nakasandal sa sandalan ng upuan, kung may makakita sa atin ngayon, iisiping magkapatid tayo. Napangiti si Amanda. Oo nga, baka isipin nila na walan lang tayo ng isa't isa noong bata. O baka pinaghiwalay tayo sa ospital, biro ni Yona. Napatawa si Amanda. Grabe ka. Tahimik na nagmasid si Yona sa kanya. Hindi mapanuri, kundi parang may hinahanap na pamilyar sa mukha ni Amanda. Ang weird talaga, mahina nitong sabi. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong coincidence, pero parang may dahilan tong pagkikita natin. Hindi agad sumagot si Amanda. Pero sa loob-loob niya, ganoon din ang pakiramdam niya. Nagpatuloy ang usapan nila, tungkol sa pamilya, mga kapatid, mga simpleng alaala ng kabataan. Doon nila mas lalong napatunayang hindi sila tunay na magkadugo. Magkaibang probinsya, magkaibang kwento ng buhay. Pero kahit magkaiba ang pinanggalingan, may kung anong magkatulad sa paraan ng kanilang pagtingin sa mundo. Hanggang sa bumalik ang usapan kay Amanda. Kailan ka ikakasal? Tanong ni Yona, casual pero may halong kuryosidad.
3 buwan mula ngayon, sagot ni Amanda. Nanlaki ang mata ni Yona. 3 buwan na lang. Grabe, ang lapit na. Oo nga, naisip ni Amanda. Kailan pa ito naging malapit? Parang kailan lang, simpleng plano lang iyon. Ngayon, parang countdown na sa isang malaking pagbabago. Oh, nasaan ang ring? Excited na sabi ni Yona. Gusto kong makita. Nag-alangan si Amanda. Ay, simple lang yun ha. Huwag kang mag-expect ng mala movie. Mas lalo lang ngumiti si Yona. Kahit pa yan yung singsing sa palengke, special pa rin yan. Kasi yan ang simbolo ng desisyon mo. Napangiti si Amanda. Dahan-dahan niyang hinugot ang engagement ring mula sa maliit na lalagyan sa loob ng kanyang bag. Hindi ito engrande, manipis na singsing na may maliit na bato sa gitna. Pero sa kanya, sapat na. Ang ganda, bulong ni Yona. Iniabot ni Amanda ang singsing. Heto, tingnan mo. Imbes na suriin lang, biglang sinuot ni Yona ang singsing sa sarili niyang daliri. Ay, gulat kunwaring sabi nito. Bagay pala sakin. Tumawa si Amanda. Hoy, isauli mo. Wait lang, sabi ni Yona habang iniunat ang kamay. Mrs. Vibes muna ako for 5 seconds. Nagtinginan sila, pareho silang natawa. Tingnan mo ako, sabi ni Yona. Ako na si Amanda, ikakasal na sa lalaking mahal niya. Tinapik siya ni Amanda sa braso. Luko, pero sa likod ng tawanan, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Amanda. Nang makita niyang suot ng ibang tao ang singsing, kahit pabiro lang, parang mas naging totoo sa kanya ang salitang kasal. Ibinigay pabalik ni Yona ang singsing. Maingat itong isinukbit muli ni Amanda sa daliri niya. Alam mo, sabi ni Yona, biglang seryoso, swerte ka. Napatingin si Amanda. Bakit? Hindi lahat kayang piliin ang isang tao habang daladala pa rin ang takot. Yung iba, tumatanda na lang sa paano kong. Hindi agad nakasagot si Amanda. Hindi niya inaakalang ganoon kalalim ang magiging tingin ni Yona sa sitwasyon niya. Hindi naman ako matapang, mahina niyang sabi. Natatakot din ako. Lahat natatakot, sagot ni Yona. Ang tanong lang, tatakbo ka ba o hahawak ka pa rin kahit nanginginig na ang kamay mo? Nagkasalubong ang tingin nila. Sa sandaling iyon, parang mas nakilala pa ni Yona si Amanda kaysa sa mga taong ilang taon na siyang kilala. Parang kapatid magsalita natatawang sabi ni Amanda. Ngumiti si Yona. Sisters by chance. Napangiti si Amanda sa narinig. Habang tumatagal, mas dumadaloy ang kwentuhan nila. Mga munting detalye ng pangarap. Ang bahay na gustong magkaroon ng munting hardin. Ang panaginip na tahimik na buhay. Ang takot na baka isang araw ay hindi na makilala ang sarili sa dami ng responsibilidad. Ako, biglang sabi ni Yona, hindi ko alam kung saan ako patutungo pagkatapos ng biyahe na to. Hindi ka ba umuuwi? Tanong ni Amanda. Uuwi, sagot ni Yona. Pero hindi ko alam kung kailan ako makauwi. Tahimik na nakinig si Amanda. Parang ngayon lang siya naging tagapakinig, hindi ang laging may kailangang ipaliwanag. Habang lumilipas ang oras, umiikli ang pagitan nila sa upuan. Minsan, magkasabay silang nakasandal. Minsan, sabay silang napapatahimik. Parang natural, parang hindi na bago. Sa isang sandali ng katahimikan, si Yona ang unang nagsalita. Ang saya palang may biglang kapatid sa gitna ng dagat. Napangiti si Amanda. Oo, kahit sandali lang. Tumingin si Yona sa kanya. Hindi kailangang sandali lang. Napatingin si Amanda. Ha, kahit maghiwalay na tayo ng biyahe mamaya, sabi ni Yona, hindi naman kailangang matapos dito to. Saglit na nag-init ang mata ni Amanda. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nakaramdam ng kirot, isang kirot na parang ayaw niyang malayo agad ang taong kakakilala pa lang niya. Ngumiti siya. Oo naman. Ang hindi nila alam. Ang simpleng paglalaro ng singsing. Ang simpleng tawanan sa loob ng ferry. Ang simpleng pagtawag nila sa isa't isa bilang sisters by chance. Ay simula na pala ng isang mas malaking pagkakaugnay na hindi pa nila kayang unawain. At sa ilalim ng katahimikan ng dagat, may isang malaswang tanong ang unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi lang ba talaga sila magkamukha? Ilang segundo, bumigat ang hangin. Sunog, may sunog. Sigaw ng isang lalaking papalapit. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Nagkandara pa ang mga tao. May nagsisigawan. May umiiyak. May nagtutulakan. Ang kaninang tahimik na ferry ay naging impyerno sa gitna ng dagat. Yona, sigaw ni Amanda. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Dito ka lang, sabi ni Yona.
Pilit na pinapakalma ang boses kahit kita ang takot sa mata niya. Habang kumakapal ang usok, mas nahirapan na silang huminga. Dumilim ang paligid. Hindi na makita ang sahig. Hindi na marinig ang direksyon ng mga crew dahil natabunan ng sigawan. May biglang sumalpok sa likod ni Amanda. Napatumba siya. Amanda! Sigaw ni Yona. Sinikap ni Amanda na tumayo, pero may mga paa na nagtatakbuhan sa paligid niya. May umapak sa kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit. Yona! Sigaw din niya. Naputol ang kapit ng kamay nila. Yona! Huwag mo akong iwan. Hagulgol ni Amanda habang pilit lumalaban sa mga taong nagtutulakan. Hindi na niya makita si Yona. Usok na lang. Init. Sigawan. Sirena ng alarm. May humatak sa kanya palayo. Miss, dito. Lumabas kayo. Bilis. Isang crew ang pilit siyang hinihila. Pilit siyang nagpupumiglas. Yona, hanapin natin talaga siya. Kasama ko siya kanina. Hindi na pwede miss. Delikado na. Sa huling sandali bago tuluyang mawala ng ulirat si Amanda sa kapal ng usok, may isang eksenang tumatak sa kanyang mata. Sa gitna ng nagliliparang anino at apoy. Si Yona, hawak sa railing. Umiiyak. At sa kaliwang kamay nito, nakasukat ang engagement ring ni Amanda. Nanlaki ang mata ni Amanda. Yona, mahina niyang sambit, at tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Sumabog ang balita kinabukasan. Parang iisang trahedya ang gumising sa buong bansa. Sunog sa ferry, may mga nasawi at nawawala. Ilan sa mga katawan, hindi pa rin nakikilala. Paulit-ulit ang footage sa telebisyon, ang nasunog na bahagi ng ferry. Ang mga rescue team na abala sa paghahanap, ang mga pasaherong sugatan, ang usok na parang ayaw pang mawala sa alaala ng dagat. Sa bawat bahay na may kamag-anak na sakay ng ferry, iisa ang tanong. Kasama ba siya sa listahan? Sa bahay nila Leon, nakaupo siya ang fiancé ni Amanda sa harap ng telebisyon mula pa noong madaling araw. Hindi pa siya natutulog. Hindi pa rin niya mabitawan ang cellphone na paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Amanda. The subscriber cannot be reached. Paulit-ulit, walang sagot, hanggang sa may kumatok sa pinto. 2 pulis ang bumungad. Hindi na niya kailangang pakinggan ang buong paliwanag. Sa sandaling nakita niya ang mga uniforme, parang may malamig na dumaloy mula ulo hanggang paa niya. Sa isang pansamantalang command center malapit sa pantalan, isa-isang ipinapakita sa mga pamilya ang mga natagpuang katawan na hindi na makilala ang mukha. Ang ilan ay sunog ang damit. Ang iba ay nabura ng apoy ang mga pagkakakilanlan. At sa isang mesa, may isang katawan. Hindi na malinaw ang mukha. Pero malinaw ang singsing sa kaliwang kamay. Isang manipis na engagement ring. Nang makita iyon ng fiancé ni Amanda, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa kanya yan, mahina niyang sabi. Singsing niya yan. Hindi na nagtaka ang mga pulis. Hindi na nagtanong ang mga doktor. Hindi na naghanap ng ibang patunay. Dahil sino pa ba ang maaaring magsuot ng singsing na iyon kundi si Amanda? Tinawagan ang pamilya niya, at sa sandaling nakita ng ina ni Amanda ang singsing. Anak ko yan. Basag ang boses nitong sabi. Walang DNA test na isinagawa agad. Walang fingerprint na nakuha. Ang singsing ang naging pagkakakilanlan. Ang singsing ang naging huling patunay. At sa dyaryo, sa ulat, sa balita, Amanda Reyes, kabilang sa mga nasawi. Mabilis ang mga sumunod na araw. May mga kandila sa labas ng bahay ng pamilya ni Amanda. May mga bulaklak. May mga nag-aabot ng pakikiramay. May mga luha na hindi na maubos-ubos. Isang kabaong na sarado ang inilagay sa harap ng maliit na kapilya. Walang mukhang maiharap. Walang huling halik. Walang huling yakap. Tanging isang larawan ni Amanda na nakangiti, kuhang-kuha noong araw ng kanyang engagement. Tahimik ang kanyang fiancé sa buong pagkakataon. Hindi siya umiiyak sa harap ng lahat. Hindi siya nagsasalita. Nakaupo lang siya sa tabi ng kabaong, parang nagbabantay ng isang mundong biglang nawala. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Bakit hindi na lang kita sinamahan? Bakit hindi kita agad natawagan? Hindi man lang kita nahawakan sa huling sandali. Ngunit wala nang isasagot ang mundo. Dahil patay na si Amanda. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at tahimik na pasilidad sa tabing dagat, may isang ambulansyang dumating sa kalagitnaan ng gabi. Isang babaeng sugatan ang inilabas. May pasa sa braso. May benda sa ulo. May mga gasgas sa binti. Walang dalang bag.
Walang dalang papeles, walang sing-sing. Tahimik siyang isinakay sa stretcher. Agad siyang dinala sa isang silid. Ikinabit ang mga makina. Sinimulang gamutin ang mga sugat. Hindi alam ng mga doktor kung sino siya. Hindi alam kung saan siya galing. Tanging alam lang nila, nabuhay siya mula sa isang trahedya na ikinamatay ng marami. Tahimik ang silid. May mahinang tunog ng makina. May amoy ng gamot at antiseptic. Dahan-dahan. May bahagyang paggalaw sa kama. Ang mga daliri ng babae ay gumalaw. Mabagal. Parang nag-aalinlangan. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Maputi ang kisame. Malabo ang paligid. Mabigat ang buong katawan. May init sa ulo. May kirot sa dibdib. Huminga siya ng malalim at napangiwi sa sakit. Tubig. Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung may makakarinig. Pinilit niyang igalaw ang ulo niya. May mga ilaw sa gilid ng kama. May aninong dumaan sa pinto. Sinubukan niyang alalahanin kung nasaan siya. Kung paano siya napunta roon. Bakit siya nasasaktan? Bakit parang may nawawala sa pagkatao niya? May biglang pumasok na nurse. May unang pumasok na liwanag sa kanyang paningin bago pa man bumalik ang kanyang ulirat. Maputi ang kisame. Mataas. May mga disenyong hindi niya kilala pero parang mamahalin. May amoy ng dagat na humahalo sa bango ng mamahaling kahoy. Dahan-dahang dumilat ang babae. Mabigat ang kanyang ulo. Nanlalambot ang katawan. May kirot sa gilid ng kanyang sentido. Umungol siya sa sakit. Gising ka na. Isang lalaking boses. Mababa. Tahimik. May halong pag-iingat. Sinubukan niyang igalaw ang ulo niya pakaliwa, pakanan. Doon niya nakita ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama. Matangkad. Maputi. Maayos ang bihis kahit nasa loob lamang ng isang silid. Maamo ang mga mata, pero may kung anong lalim na hindi niya mabasa. Sino ka? Paus niyang tanong. Napahinto ang lalaki. Sino ako? Isa niya pang tanong. Sandali siyang napatingin sa sahig bago muling tumingin sa kanya. Ako si Tommy, sagot nito. Tommy Chavez. Hindi niya alam kung bakit parang hindi sapat ang sagot na iyon. Nasaan ako? Tanong niya uli. Nasa isla ka, sabi ng lalaki. Sa bahay natin. Napakunot noo siya. Bahay, natin. Tumungo ang lalaki. Oo, may malamig na damaloy sa isip niya. Hindi kita kilala. Sabi niya. Hirap na hirap bumuo ng salita. Hindi ko rin alam kung sino ako. Tahimik ang silid. Naririnig lamang ang mahinang ugong ng aircon at ang banayad na hampas ng alon sa malayo. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Lumapit ito sa bintana at bahagyang binuksan ang kurtina. Pumasok ang mas maliwanag na sikat ng araw. Doon niya mas nakita ang paligid. Isa itong malaking silid. May malapad na kama. May mga antigang muebles. May painting sa dingding na tila gawa ng kilalang pintor. At sa labas ng bintana, may dagat. Walang hanggan ang bughaw. Naaksidente ka, sambit ng lalaki sa likod niya. Nagka-amnesia ka. Nanlaki ang mata ng babae. Amnesia. Tumungo ito. Kaya hindi mo naaalala kahit sarili mong pangalan. Tahimik siyang napatingin sa kanyang mga kamay. Maputi. May mga bahagyang galos. May mga bakas ng gumaling na sugat. Pero wala siyang maalala kung sino siya. Kung saan siya galing. Anong pangalan ko? Mahina niyang tanong. Lumingon ang lalaki. Sandali itong nag-atubili. Isang segundong tila mas mahaba kaysa sa nararapat. Stephanie, sagot nito. Stephanie Chavez, asawa kita. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Asawa. Nauutal niyang tanong. Tumungo si Tommy. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi maaari, bulong niya. Wala akong naaalala. Hindi kita kilala. Normal yan, may amnesia, sagot ni Tommy ng mahinahon. Sabi ng doktor, posibleng bumalik ang alaala mo. Posible ring hindi na. Kung ganun, nanginginig ang boses niya, paano mo nasabing asawa mo ako? May inilabas na larawan ng lalaki mula sa bulsa ng kanyang suot na Amerikana. Iniabot ito sa kanya. Isang litrato. Isang lalaki. Isang babae. Magkatabi. Magkahawak ang kamay. Nakaayos ang babae ng simple pero elegante. May suot itong singsing. Ang lalaki ay si Tommy. Ang babae ay siya. O kamukha niya. Tayo ba yan? Sabi ni Tommy.
Napasinghap ang babae. Tinitigan niya ang larawan ng matagal. Magkatulad nga ang mukha. Magkatulad ang ngiti. Magkatulad ang anyo. Pero, bakit parang wala akong nararamdaman? Tanong niya. Kung asawa kita, bakit parang wala man lang kahit isang alaala? Sumandal si Tommy sa pader. Hindi kita pinipilit na paniwalaan ako agad, sabi nito. Pero ito ang totoo. Ikaw ang asawa ko. 3 taon na. 3 taon. Parang napakalaking bilang para sa isang taong walang maalala kahit isang segundo ng nakaraan. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Kung ganun, mahina niyang sabi, bakit mag-isa ako rito nang? Magising ako. Nasaan kayo kanina? Kakarating ko lang, sagot ni Tommy. May inaasikaso ako sa ibaba. Hindi kita iniwan mula nung dalhin ka rito. Nag-isip siya. Pero paano ka mag-iisip kung wala kang babalikan? Paano ako na-aksidente? Tanong niya. Sandaling natahimik si Tommy. May sunog sa barkong sinasakyan mo, sagot nito. Isa ka sa mga nailigtas. May munting pagsikip sa kanyang dibdib sa salitang sunog. May biglang kumurap sa kanyang isipan. Apoy, usok, mga sigawan, at isang pangalan sa dulo ng kanyang dila. Pero hindi niya ito masambit. Mabilis itong naglaho. Napahawak siya sa kanyang ulo. Masakit daing niya. Agad siyang inalalayan ni Tommy. Huwag mong pilitin. Marami ka pang dapat ipahinga. Tinitigan niya ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit. Pero may mali. May kung anong hindi tugma. Hindi niya alam kung ito ba ay kutob o bunga lamang ng takot sa hindi niya kilalang mundo. Kung asawa mo ako, tanong niya, halos pabulong, bakit parang, hindi kita kilala bilang asawa? Sumagot si Tommy ng diretso. Dahil nawalan ka nga ng alaala. Hindi dahil hindi mo ako mahal. May bigat ang mga salitang iyon. At wala siyang panlaban. Wala siyang alaala. Wala siyang pangalan. Tanging ang lalaking ito lamang ang may hawak ng kwento kung sino siya. Lumipas ang oras. Ipinakita sa kanya ni Tommy ang buong mansion. Malawak ang sala. May grand staircase. May mga silid na tila hindi nagagalaw ng panahon. Sa labas, may mga kawani na agad yumuyuko kapag nakikita siya. Ma'am, welcome back, ma'am. Ang salitang iyon ay parang hindi sa kanya. Pero wala siyang kakayahang itanggi. Wala siyang maipagmamalaki bukod sa paghinga. Sa kalagitnaan ng gabi, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tinatitigan ang kanyang mga kamay. Stephanie, bulong niya sa sariling sinasabi nilang pangalan. Pero bakit parang may bumabalik na ibang tunog sa loob ng kanyang dibdib? Parang, napahinto siya. Umiling siya ng mariin. Hindi ko alam ang pangalan ko, bulong niya. Hindi ko alam kung sino ako. Sa labas ng pintuan, tahimik na nakatayo si Tommy. Narinig niya ang pagbulong ng babae. At sa ilalim ng liwanag ng mansyon sa gitna ng liblib na isla. Isang babaeng nawalan ng alaala ang binigyan ng bagong pangalan. Isang buhay na hindi kanya ang itinahi sa kanyang pagkatao. At sa gabing iyon, habang iniisip ng buong mundo na patay na si Amanda, ang tunay na Amanda ay tahimik na nabubuhay bilang Stephanie Chavez. Isang taon, isang buong ikot ng araw at buwan ang lumipas sa isla na minsang naging kulungan, pero kalaunan ay naging tahanan. Para kay Stephanie, o kung sino man ang tunay niyang pagkatao, ang unang mga buwan ay parang panaginip na hindi niya alam kung kailan siya magigising. Gigising siya tuwing umaga sa malapad na kama. May araw na sumisilip sa bintana. May simoy ng dagat sa hangin. At sa kusina, laging naroon si Tommy. Tahimik, maingat, laging handang alalayan siya sa bawat hakbang. Sa una, puro takot. Takot sa salamin na hindi niya kilala ang babaeng tumitingin pabalik. Takot sa mga kamag-anak sa isla na tila sanay na sanay sa presensya niya. Takot sa salitang asawa na pilit idinidikit sa kanyang pangalan. Pero si Tommy, hindi kailanman naging marahas, hindi naging mapilit, hindi niya hinawakan ang mga kamay niya nang hindi siya handa. Hindi siya niyakap nang hindi siya pumapayag. Madalas, magkatabi lang silang umiinom ng kape sa balcony, tahimik na nakatanaw sa dagat. At least magkasama tayo, minsang sabi ni Stephanie, may pilit na ngiti. Ngumiti rin si Tommy. Kahit anong gusto mong itawag sa akin, basta kasama kita. Doon nagsimula ang unti-unting pagbabago.
Sa mga simpleng bagay, sa pag-abot ni Tommy ng tuwalya pagkatapos niyang maligo, sa pag-alala nito ng mga pagkaing ayaw niya, kahit hindi niya matindaan kung bakit. Sa paghawak nito sa kamay niya tuwing may bagyo at natatakot siya sa kulog. Unti-unti, ang takot ay napalitan ng tiwala. At ang tiwala, naging lambing. Isang gabing maulan, nawalan ng kuryente sa buong isla. Kandila lamang ang ilaw sa sala. Magkatapat silang nakaupo sa sahig, may kumot sa balikat ni Stephanie. Minsan, biglang sabi nito, "Pakiramdam ko, may kulang sakin. Parang may parte ng buhay ko na naiwan sa ibang mundo." Tahimik lang na nakinig si Tommy. Pero sa tuwing hawak mo ang kamay ko, pagpapatuloy niya, medyo nababawasan yung sakit ng pagkawala kahit hindi ko alam kung ano ang nawala. Dahan-daang hinawakan ni Tommy ang kamay niya. "At dito ka lang," sabi nito. "Hindi mo kailangang alalahanin ang mundong hindi ka nakilala." Doon unang may kumurot sa puso ni Stephanie. Hindi niya alam kung awa iyon o pag-ibig na unti-unti nang tumutubo. Lumipas pa ang mga buwan. Natuto siyang magluto ng paboritong ulam ni Tommy. Natuto siyang maglakad sa baybayin ng hindi na natatakot. Natuto siyang ngumiti ng hindi napilit. At isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, magkaharap, sa ilalim ng mahinang ilaw, siya ang unang lumapit. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Isang marahang halik na puno ng walang pag-aalinlangan at pagnanais. Nanatiling nakapikit si Tommy, tila ipinauubaya sa kanya ang desisyon. At doon, sa pagitan ng katahimikan at ulan sa labas, tuluyan silang naging tunay na mag-asawa. Hindi dahil sa kasinungalingan ng pangalan, kundi dahil sa damdaming kusang umusbong. At sa loob ng isang taon, naging masaya sila. May mga tawanan, may mga alitan na nauuwi rin sa yakap. May mga gabing yakap siya ni Tommy habang natutulog, tila takot itong mawala siya. Para bang kahit nakuha na nito ang puso niya, may takot pa rin itong may babalik na anino ng nakaraan. Ngunit kahit gaano pa siya naging masaya, may mga sandali talagang hindi maipaliwanag. Tuwing makakakita siya ng singsing, sumasakit ang kanyang dibdib. Tuwing makaririnig siya ng pangalang hindi niya kilala, parang may kumakabog sa loob ng kanyang ulo. At tuwing mapapatingin siya sa salamin, minsan, sa isang kisap mata, hindi siya si Stephanie ang nakikita niya. May ibang pangalan, may ibang buhay. Isang gabi, nanaginip siya. May apoy, may sigawan, may isang babaeng kahawig niya na tinatawag ang pangalan niya. At isang singsing, singsing na tila hindi kanya. Nagising siyang basang-basa ng pawis. "Tommy," nanginginig niyang tawag. Agad siyang niyakap ng lalaki. "Nandito lang ako." Isinubsob niya ang mukha niya sa dibdib nito. "Pakiramdam ko, may bumabalik na sa alaala ko," bulong niya. Tumahimik si Tommy. Saglit, masyadong saglit para mapansin agad. Ngunit sapat para may gumuhit na kaba sa dibdib ni Stephanie. "Hindi ka na nag-iisa," sagot ni Tommy. "Andito ako." At pinili niyang paniwalaan iyon. Dahil mas madali ang manatili sa kasalukuyang masaya kaysa harapin ang multo ng isang nakaraang wala siyang maalala. Isang taon ng hiniram na pangalan. Isang taon ng hiniram na buhay. Isang taon ng pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan. Ngunit naging totoo sa puso niya. Pero sa malayo, sa labas ng isla, may lalaking araw-araw pa ring nagluluksa sa babaeng iniwang patay ng dagat. May lalaking hawak pa rin ang larawan ng kasintahang hindi na raw babalik. At sa ilalim ng lapida na may pangalang Amanda, isang babaeng hindi naman talaga patay ang nakalibing. Isang taong mahal niya, na hindi niya alam na minsan na niyang minahal. At sa bawat yakap niya kay Tommy, may isang pusong hindi niya kilala, na unti-unting humihingi ng sagot sa kanyang kaluluwa. Isang maliwanag na umaga, isinakay siya ni Tommy sa maliit na sasakyan ng mansyon. "Mamimili lang tayo ng ilang bagay sa bayan," sabi nito, mahinahon. Hindi rin naman malayo. Tahimik si Stephanie, nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang malawak na dagat habang dahan-dahang umaandar ang kotse sa kalsada. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Para bang may maliliit na boses na kumakalusko sa loob ng ulo niya, humihingi ng pansin. Nakakatuwang tingnan ang bayan, nakangiting puna ni Tommy. Parang lumalabas sa ibang mundo. Tumungo si Stephanie,
ngunit hindi nakatingin sa paligid. Nasa isip niya ang katahimikan ng mansyon, ang tahimik na halimuyak ng kahoy, ang dagat sa labas ng bintana, lahat ng iyon ang nakasanayan niya sa loob ng isang taon. Pagdating sa bayan, bumaba sila. Marami ang nagmamasid sa kanila, dahil kilalang mayaman si Tommy sa isla. Ngunit si Stephanie, nakapikit, pinipilit maging normal sa gitna ng mga estranghero. Pumasok sila sa isang maliit na tindahan ng mga gamit. Mga tela, ilang gamit sa kusina, at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tahimik siyang nagmamasid, iniayos ang mga kamay sa ibabaw ng cart. Biglang napansin niya ang isang poster na nakasabit sa pader, may kulay, may ilustrasyon ng fairy. Parang walang kahulugan sa iba, ngunit sa kanya, parang pumutok ang isang bambang alaala sa loob ng ulo niya. Fairy. Tumigil siya. Napalingon si Tommy. Stephanie. Anong nangyari? Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya'y nakatuon sa poster. Mga piraso ng alaala ang sabay-sabay bumangon sa kanyang isipan. Apoy. Usok. Sigawan. Ang sunog. Ang tao. Si Yona. Ang singsing. Lumindol ang kanyang buong katawan. Napalingon siya sa paligid. Lahat ay nagmistulang malabo, parang isang panaginip. Stephanie. Bahagyang sigaw ni Tommy, hawak ang balikat niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang lahat ng pamilyar na pangalan, Amanda. Ang mukha sa larawan, si Yona. Ang sunog sa ferry, ang usok na sumiklab sa gabi, lumipad sa kanyang isip na parang walang hanggan. Niyakap niya ang ulo, halos hindi makapahinga. Stephanie. Mahina ang boses ni Tommy, nanginginig sa takot. Hindi. Bulong niya. Halos umiiyak. Hindi ito, hindi ako. Biglang bumagsak sa lupa, hawak ang ulo, halos mawalan ng malay. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang bawat alaala ay kumakagat sa kanya ng sabay-sabay. Gising, Stephanie, gising. Sigaw ni Tommy, hawak ang kanyang kamay, pilit na hinihila pataas. Stephanie, andito lang ako. Stephanie. Ngunit ang mga mata niya'y nakapikit, mga labi nanginginig. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit ang eksena ng trahedya. Ang sunog sa ferry, usok na sumasakop sa lahat ng paligid. Ang sigaw ni Yona, ang hawak na engagement ring sa kamay ng ibang babae. Ang dagat sa paligid ng ferry, tahimik at malamig pagkatapos ng apoy. Lahat ng iyon ay bumabalik sa kanya ng parang replay ng pelikula, hindi niya makontrol. Tumayo si Tommy, mabilis na naglakad sa tabi niya. Stephanie, huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit hindi siya nakikinig. Ang poster lamang, isang simpleng poster sa tindahan, ang nagbukas ng pinto ng nakaraan na akala niya ay tuluyan ng nawala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Mahina niyang bulong, ngunit alam niya, ang bawat eksena ay totoo. Ang sakit sa dibdib niya'y nagiging matindi. Ang mga alaala na pinilit niya limutin ay parang kumakatok sa kanya ng walang humpay. Si Tommy, nakayuko, hinawakan ang balikat niya. Stephanie, anong nangyayari sa'yo? Hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Ang tinig ng kanyang sarili, ang dating Amanda, ay sabay na nagsasalita sa loob ng kanyang ulo. Parang dalawang tao ang nagkakaisa sa iisang katawan, ang Stephanie na pinakakilala ni Tommy, at si Amanda na patay sa mata ng mundo ngunit buhay sa puso at alaala niya. Hindi ako. Bulong niya, napapikit sa sakit. Hindi ako, si Stephanie. Hinawakan siya ni Tommy ng mahigpit. Stephanie, huwag kang matakot. Ngunit sa loob ni Stephanie, may gumigising. May tinig na matagal nang hinahanap, ang tinig ng babaeng nagngangalang Amanda. Tumayo siya ng dahan-dahan, nanginginig. Tumitingin sa paligid. Ang tindahan ay puno ng mga tao, mga kulay, at mga simpleng bagay. Ngunit para sa kanya, lahat ay parang lumang pelikula. Eksena ng nakaraan na hindi niya matakasan. Napalingon siya sa labas ng bintana, ang kalye, ang dagat sa malayo, ang mga tao. Ang mundo ay patuloy sa normal, ngunit ang kanyang mundo sa loob ng ulo niya ay nagugulo. Tumayo si Tommy sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Stephanie, pakiusap, huwag mong hayaan itong takot at alaala ang mangibabaw sa'yo. Nandito lang ako. Ngunit kahit hawak siya ni Tommy,
Kahit kasama siya sa bawat hakbang, ang alaala ng sunog, ng singsing, ng fairy, at ng isang babaeng kahawig niya, ay unti-unting bumabalik, kumukurot sa puso, kumakagat sa isip. Dito unang naramdaman ni Stephanie na ang buhay na kanyang ginugol sa isla ay hiniram lamang. Hindi siya tunay na Stephanie. At sa bawat tibok ng puso niya, may tanong na bumabalik. Sino siya sa totoong buhay? Saan siya nagmula? Ano ang nangyari sa babaeng iniwan ng mundo para patayin? Tumigil siya sa gitna ng kalsada, huminga ng malalim, at pinilit na balikan ang bawat detalye ng poster. Ang kulay, ang larawan, ang simbolo, lahat ay naglaho sa isip niya, ngunit may bakas pa rin na pilit nakatingin sa kanya, kumakaway sa kanya. Buhay at katotohanan. Napalingon siya kay Tommy. Hindi ko alam kung sino ako, pero, huminga siya. Parang may mali. Hawak niya ang kanyang ulo, parang pinipilit balikan ang bawat eksena. At sa kanyang dibdib, nagising ang isang damdamin, takot, sakit, at kakaibang pagnanais na malaman ang nakaraan. Ang taon ng hiniram na buhay ay unti-unting nagiging palaisipan. At sa unang pagkakataon sa isang taon, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang katotohanan ay nagsisimula ng kumatok. Hindi na mapigilan ni Stephanie ang mga alaala na sumabog sa kanyang isipan. Ang poster sa bayan, ang sunog sa ferry, ang sigawan, ang singsing sa kamay ni Yona, ang dagat na tahimik pagkatapos ng apoy. Lahat ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay, parang bahana walang hinto, walang katapusan. Tumayo siya sa gitna ng sala ng mansyon, nanginginig, ang mga matay puno ng galit at pagkalito. Si Tommy, na tahimik na nag-aayos ng mga gamit sa kusina, ay napatingin sa kanya. Stephanie, anong nangyayari? Hindi na niya ito tinignan. Hindi mo ako asawa. Hindi ako si Stephanie. Tama na sa panloloko mo, galit ang tinig niya, nanginginig sa damdamin. Hindi kita kilala, hindi kita asawa. Napahinto si Tommy, may pangamba sa kanyang mga mata. Stephanie, pakinggan mo muna ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag. Tumawa siya, malakas at may halong hinanakit. Ipaliwanag kung paano mo ako niloko ng isang buong taon. Ipaliwanag kung paano mo sinabing asawa kita, habang alam mong hindi naman totoo. Tumayo si Tommy at lumapit, pilit na kumalma. Hindi ko sinadyang lokohin ka. Hindi iyon ang intensyon ko. Ngunit galit si Stephanie. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, ang dagat ay tahimik, malasalamin, ngunit sa kanyang dibdib, may bagyong hindi maipaliwanag. Hindi ko na kailangang marinig ang dahilan mo. Sigaw niya, halos umiyak. Ang alam ko lang, inilayo mo ang buhay ko sa totoong ako. Pinaniwala mo ako na ako si Stephanie Chavez, asawa mo, habang alam mong hindi. Paano mo nagawa iyon? Tumigil si Tommy. Hinawakan niya ang mga kamay niya, pilit na kumakapit. Dahil natakot ako. Dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Nahulog na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, at natakot ako na kung sasabihin ko sa'yo ang totoo, baka mawala ka. Tumindig si Stephanie. Ang bawat salita ay parang tinik sa puso niya, nagdudulot ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Natakot ka. At dahil natakot ka, pinaniwala mo ako sa kasinungalingan at kung sino talaga ako. Marahas niyang tiningnan si Tommy. At ang tawag mo dito pagmamahal. Tahimik na tumingin si Tommy. Walang masabi. Alam niyang ang galit na ito ay totoo. At alam niyang nararapat lang na masaktan siya ngayon. Isang buong taon, bulong ni Stephanie, halos umiiyak. Isang buong taon na pinaniwala mo akong asawa habang alam mo sa loob mo na hindi iyon totoo. Tumayo siya sa gitna ng silid, huminga ng malalim. Ang mga alaala ay patuloy na sumisiklab sa isip niya. Ang ferry, ang sunog, si Yona, ang singsing, ang dagat na naglaho sa dilim. At ang katotohanang halos 5 buwan na siyang nakaligtas sa trahedya, ngunit nagising sa isang mundong hindi niya alam. Hindi kita kayang makasama pa Tommy, sabi niya, matatag na tinig. Hindi ko kayang manatili sa isang mundo na puro kasinungalingan. Hindi ko kayang magmahal sa taong niloko ako ng ganito. Napatingin si Tommy, may halong pagkabigla at pagkabigo sa mga mata. Stephanie, please, hindi ko nais na maging ganito.
Hindi mo na ako matatawag na Stephanie, sagot niya, matalim ang tinig. Ako si Amanda na nakaligtas sa trahedya, hindi ang Stephanie na hiniram mo sa sarili mong takot. Nagising na ako sa katotohanan. At ang nagising na Amanda ay hindi nananatili sa isla ng kasinungalingan mo. Lumapit siya sa pintuan ng mansyon, hinawakan ang hawakan ng mahigpit. Si Tommy, tila nawalan ng panlaban, ay tumayo sa kanyang likuran. Pakiusap, huwag mong iwan ang isla. Huwag mo ako iwan, pwede nating ayusin. Tumigil siya, huminga ng malalim. Walang puwang ang relasyon kung sa umpisa pa lang ng pundasyon ay puro kasinungalingan. Walang puwang sa pagmamahal kung ang unang hakbang ay takot at panlilinlang. At sa sandaling iyon, pinihit niya ang kanyang katawan at lumabas sa mansyon. Ang bawat hakbang sa bato at buhangin ay parang bawat alaala na muling bumabalik, ngunit ngayon, hawak niya ang katotohanan. Sa labas, naramdaman niya ang hangin na hinahaplos ang kanyang mukha, ang init ng araw sa kanyang balat, ang dagat sa malayo, lahat ay pahiwatig ng kalayaan. Hindi na siya nakatali sa pangalan o buhay na iniukit ng ibang tao. Ang mansyon na minsang naging bahay ay isa palang kulungan. Ang taong minahal niya ay naging dahilan ng sakit at pagkakanlong sa kasinungalingan. Hindi niya hiniling na umalis agad, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Habang naglalakad patungo sa pier, naramdaman niya ang bawat hakbang, malakas, tiyak, at puno ng galit, pero may halong pag-asa. Ang galit sa panlilinlang ni Tommy ay nagiging lakas, isang dahilan para simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa likod niya, si Tommy ay nanatiling nakatayo sa veranda, tahimik, walang magawa. Alam niyang hindi niya na maibabalik ang tiwala, at marahil, hindi na niya dapat subukan. Ang nagawa ay pagsisinungaling, at ang sakit na iyon ay sapat na dahilan para mawala ang Amanda na kilala niya. Sa paglapit niya sa dulo ng pier, huminto siya sandali at huminga ng malalim. Tiningnan ang dagat, ang hangin, ang alon, ang liwanag ng araw, lahat ay parang bagong simula. Isa pang taon, isang bagong buhay, at isang desisyon, ang hindi na muling paligoy-ligoy sa kasinungalingan. Lumakad siya patungo sa bangka na handa ng maglayag, iiwan ang isla, iiwan si Tommy, iiwan ang pangalang Stephanie Chavez. Siya ngayon ay si Amanda. Buhay, malaya, at may misyon na hanapin ang sarili niyang katotohanan. Sa likod, naririnig niya ang alon na humahampas sa kahoy, parang paalala na ang mundo ay patuloy, kahit may naglaho sa isang bahagi nito. At sa bawat tibok ng puso niya, alam niya, walang sino man ang makakakontrol sa kanya muli. Ang katotohanan ay nagdulot ng sakit. Ngunit sa sakit na iyon, nagsimula ang kanyang kalayaan. Lumipas ang ilang araw bago siya nakadaong sa Maynila, dala ang bagyong alaala at ang bagong pangalan na siya lamang ang nakakaalam. Hindi na siya Stephanie Chavez. Hindi na rin siya yung babaeng natulog sa mansyon sa isla. Siya na si Amanda, babaeng buhay na muling nagising sa mundo na iniwan niya, ngunit hindi na pareho. Pagkarating sa dati niyang tahanan, tumigil siya sa harap ng gate. Ang pinto ay pareho pa rin, ang kulay, ang mga haligi, halos hindi nagbago. Ngunit ang loob ay tila ibang mundo na. May ibang buhay ang bawat sulok. Pumasok siya sa sala, tahimik, malinis, at maayos. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya, ang dating init, ang dating halakhak, ang dating mga kwento sa hapagkainan, lahat ay naglaho. Napalunok siya, tinatanggap ang katotohanan, ang mundo niya ay nagpapatuloy, kahit wala siya. Lumapit siya sa silid kung saan dati natutulog. Ang kama, na dating puno ng alaala at pangarap, ay bakante. Wala ang halik ng araw sa bintana, wala ang mga damit na iniwan niya, wala ang tunog ng halakhak ng pamilya. Lumakad siya sa kusina, tiningnan ang dingding, ang orasan, ang lampara, ang lugar na parang nakadestino sa kanya noon. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang distansya sa nakaraan. At sa unang pagkakataon, iniwan niya ang buong katawan sa sala, umupo sa lumang silya, at tinanong ang sarili. Sino na ba talaga ako? Hindi nagtagal, nagdesisyon siyang hanapin si Leon. Ang lalaki na minahal niya. Ang lalaking naghintay sa kanya, hanggang sa mapilit niyang iwan dahil sa trahedya sa ferry at ang pagkakulong sa kasinungalingan ni Tommy. Tumawag siya sa numero ni Leon, ngunit walang sumagot. Paulit-ulit niyang tinawagan.
Hanggang sa napilitan siyang pumunta sa opisina ng Madrigal. Pagdating niya, may receptionist na ngumiti sa kanya, ngunit may ibang tono. "Andyan ba si Leon?" tanong niya. "Opo," sagot ng receptionist. "Sandali lang po, kasama niya po ang pamilya niya." Tumayo siya, na para bang biglang nanlaki ang mundo sa paligid niya. "Ano?" Napailing siya, hindi makapaniwala. Dinala siya sa opisina ni Leon. Nakaupo doon si Leon, may nakangiting babae sa tabi niya at isang baby sa tabi nila. Ang babae ay tila karaniwang asawa. Ngunit para kay Amanda, siya ang bagong mundo, ang bagay na wala sa kanyang kontrol. "Leon," mahinang tinig niya. Ngunit ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya, ay tumingin sa kanya ng may halong pagkagulat, ngunit mabilis na napalitan ng pagkilala sa bagong mundo niya. "Amanda." Ngunit hindi iyon ang tinig ng dating Amanda. Ang tinig ay may halong paglimot, may halong pagtanggap sa hindi na kayang baguhin. "Buhay ka," bulong ni Leon sa sarili niya, ngunit rinig ni Amanda. "Ang alam ng mga pamilya mo na sunog ka, may inilibing kaming babae." Tumigil siya. Nilamon ang bawat salita, bawat kilos. Ramdam niya, wala na siyang puwang sa dating mundo. Ang lalaking minahal niya, ang tahanan, ang pamilya, lahat ay umiikot sa isang eksenang wala siya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang kalsada, ang mga tao, ang ingay ng lungsod, lahat ay normal. Ngunit sa kanyang puso, may kawalan. Napalingon siya sa mga larawan sa opisina. May ngiti, may halakhak, may anak. Ang dating mundo niya, puno ng pangarap at pag-ibig, ay naging mundo ng ibang Amanda, isang Amanda na patay sa mata ng iba, ngunit buhay sa puso niya. Hindi niya na alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi niya maibalik ang nakaraan. Hindi niya maibalik ang taong minahal niya. Huminga siya ng malalim. Pinilit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit alam niya, kailangan niyang tanggapin. Ang mundo ay nagpapatuloy. Ang buhay ni Leon ay nagpapatuloy. At ang buhay niya ay kailangan ding magpatuloy. Lumabas siya ng opisina, tahimik, walang iniwan kundi ang kanyang mga paa sa sahig. Ang bawat hakbang palabas, ay parang bawat alaala ng nakaraan na tumitimbang sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa parke sa tabi ng lumang bahay nila. Umupo sa isang bangko, tinitingnan ang mga bata, ang mga magulang, ang mga naglalakad na tao. Lahat ay buhay, patuloy, at walang iniwan. Doon niya unang naramdaman na wala na siyang lugar sa dating mundo. Wala na ang dating pamilya, ang dating pangarap, ang dating pagmamahal. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagsimulang magbukas sa puso niya, ang posibilidad ng panibagong simula. Hindi siya patay. Hindi siya nawawala. Ang nakaraan ay masakit, ngunit buhay siya. At may pagkakataon pa siyang bumuo ng bago, kahit walang sinaunang tahanan o dating mundo. Tumayo siya, huminga ng malalim. Ang lungsod, ang ingay, ang tao, lahat ay parang sinasabi sa kanya. Buhay ka pa, lahat ay nagsisimula ulit sa'yo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pakiramdam siya ng kalayaan. Ang dating mundo, ang dating tahanan, at ang dating buhay ay nawala. Ngunit siya, Amanda, ay buhay. At iyon ang mahalaga. Napansin niya ang isang maliit na kalsada na patungo sa tabing dagat. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Ang dagat ay tahimik, parang nag-aanyaya. Doon niya naisip, maaaring wala na siyang puwang sa dating mundo, ngunit may mundo pa siyang pwedeng tuklasin. May buhay pa siyang pwedeng buuin. Ang nakaraan ay hindi niya mababago. Ang trahedya, ang pagkawala, ang paglimot, lahat ay bahagi ng kanya. Ngunit ang kinabukasan ay nakasulat pa rin sa kanya. Huminga siya ng malalim, tinitingnan ang alon sa dagat, at sa bawat hampas nito sa buhangin, alam niya, simula ngayon, siya na ang may hawak ng kanyang kwento. Walang Leon, walang dating tahanan, ngunit may Amanda, buhay, malaya, at handa ng bumangon. 3 buwan ang lumipas mula nang lisanin ni Amanda ang dating mundo, at sa bawat araw na lumipas, paulit-ulit niyang iniisip ang lahat, ang trahedya sa ferry, ang pagkawala ni Yona, ang kasinungalingan ni Tommy, at ang kanyang sariling pagkakahiwalay sa lahat ng dati niyang pinanghahawakan. Sa simula, halos hindi siya makagalaw mula sa maliit na apartment sa lungsod.
Nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa kalsada, ang mga sasakyan na dumadaan, at ang abala ng lungsod. Sa bawat ingay at sigla ng kapaligiran, ramdam niya ang katahimikan sa loob ng puso niya, isang puwang na walang mapunan, isang lungkot na hindi maipaliwanag. Lumipas ang mga araw na puno ng tahimik na pag-iisip. Umaga at gabi ay halos pareho, naglakad siya sa mga parke, umuupo sa mga bangko, pinagmamasdan ang mga pamilya, mga mag-asawa, at mga bata. Ngunit sa kabila ng normal na takbo ng buhay sa paligid niya, ramdam niya ang kawalan. Ang lungsod ay puno ng buhay, ngunit wala siyang puwang sa mundo na dati niyang kinikilala bilang tahanan. Sa gabi, habang nakaupo sa sofa ng kanyang apartment, napapaisip siya sa sarili. Bakit hindi ko maiiwan ang isla? Bulong niya sa sarili. Bakit kahit may lungsod, trabaho, at abala, ang puso ko ay nagbabalik-balik sa lugar na iyon? Dahan-dahan, unti-unti niyang naaalala ang mga sandali sa isla. Ang mga gabi sa mansyon na tahimik, ang dagat na naglalaro sa liwanag ng buwan, ang hangin na humahaplos sa balat niya sa bawat paglabas sa pier. Ang isla, kahit puno ng kasinungalingan at sakit, ay naging lugar ng kapayapaan, ng katahimikan, at ng damdaming para bang siya'y tunay na buhay. Nakaramdam siya ng halo ng lungkot at init sa dibdib. Lungkot dahil sa lahat ng nasaktan at nawala. Init dahil sa damdamin na natagpuan niya kahit sa ilalim ng panlilinlang. Napagtanto niya, ang pagmamahal na naramdaman niya kay Tommy, kahit nagsimula sa kasinungalingan, ay nag-iwan ng bakas na totoo sa puso niya. Hindi niya ito kayang ipaliwanag, ngunit alam niya, ang isla ang tanging lugar na nagparamdam sa kanya ng kabuuan. Sa kabila ng lahat, doon siya nakaramdam ng kapayapaan, ng kagalakan, at ng kakaibang init na hindi niya natagpuan sa lungsod o sa dating buhay. Lumipas ang mga linggo, sa bawat gabi ng pagmumuni-muni, sa bawat hakbang sa mga kalsada ng lungsod, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang harapin ang lugar na nagparamdam sa kanya ng tunay na damdamin. Ang isla, na minsang naging kulungan ngunit ngayon ay nag-aanyaya ng bagong simula. Hindi niya pinilit ang sarili. Hindi siya nagmadali. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ramdam niya ang tawag ng isla, isang tawag na puno ng alaala, ng pag-ibig, at ng pagkakataon na bumuo ng bagong buhay. Isang gabi, habang nakaupo sa maliit na balkonahe ng kanyang apartment, tiningnan niya ang malayong ilaw ng lungsod, at napaisip, ang lahat ng ito, ay hindi akin. Ang lungsod, ang dating buhay, lahat ay mundong hindi ko kayang tawaging tahanan. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng pier, ang dagat na humahampas sa kahoy, at ang hangin na dahan-dahang dumadampi sa balat niya noong una siyang dumating sa isla. Ang bawat alaala ay parang humihikayat sa kanya. Bumalik ka. Narito ang lugar na tunay mong kinikilala. Narito ang lugar na maaari mong tawaging sarili mo muli. Sa mga araw na sumunod, nagsimulang magplano si Amanda. Nagbook siya ng tiket patungo sa isla, isang hakbang na puno ng kaba, ngunit may kasamang lakas ng loob. Hindi pa niya alam kung ano ang kakaharapin niya. Hindi pa niya alam kung makikita niya si Tommy o kung paano haharapin ang nakaraan. Ngunit alam niya ang isang bagay, kailangan niyang bumalik, kailangan niyang harapin ang isla, at kailangan niyang muling tuklasin ang sarili niya. Sa bawat gabi bago ang biyahe, nakaupo siya sa kanyang kwarto, hawak ang maliliit na alaala ng isla, mga litrato, mga souvenir, at isang maliit na bato mula sa baybayin na nadala niya noong una. Pinagmamasdan niya ang mga ito ng tahimik, at sa puso niya, unti-unti siyang nagpasya. Hindi ito tungkol kay Tommy, bulong niya sa sarili. Hindi ito tungkol sa nakaraan o sa sakit. Ito ay tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lugar na nagparamdam sa akin ng buhay, kahit pansamantala lang. Sa araw ng kanyang pag-alis, dinala niya ang lahat ng iniisip at nadama sa puso niya. Lumakad siya patungo sa pier kung saan sasalubong ang bangka papuntang isla. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit may kasamang panibagong pag-asa. Habang nakatingin sa dagat, pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Ramdam niya ang hangin, ang halimuyak ng dagat, at ang init ng araw sa balat niya. Ang bawat sandali ay paalala na may mundo siyang dapat balikan, isang mundo na puno ng alaala, ng sakit, at ng bagong simula.
Handa na ako, bulong niya sa sarili. Handa na akong bumalik, handang harapin ang lahat, at tuklasin kung saan ako nararapat. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, naramdaman niya ang lakas sa puso niya. Ang lungsod ay nagbigay ng oras at katahimikan para sa pagninilay, ngunit ang isla ang magiging susunod na hakbang. Ang lugar na minsang naging kulungan sa kasinungalingan ay magiging lugar ng bagong simula, ng kapayapaan, at ng pagtuklas sa sarili. Tumingin siya sa malawak na dagat, at sa bawat hampas ng alon sa baybayin, ramdam niya, ang tawag ng isla ay hindi lamang alaala. Ito rin ay tawag ng bagong pagkakataon, ng panibagong simula, at ng puso niyang muling magdesisyon para sa sarili. Tumayo si Amanda sa dulo ng pier, pinagmamasdan ang dagat. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, dahan-dahang dinadala ang alaala ng nakaraang taon, ang trahedya, ang pagkawala, at ang kasinungalingan na minsay naging tahanan niya. Ngunit ngayon, buo ang puso niya, malinaw ang isip, at alam niya kung sino siya. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang mga hakbang sa likuran. Tumingin siya, at doon niya nakita si Tommy, nakatayo sa tapat ng pier, ang mukha'y halong takot, pag-asa, at labis na pagkabigla. Amanda, mahina at nanginginig ang tinig niya. Hindi ko inasahan na babalik ka. Ngunit si Amanda, bagaman naramdaman ang bigat ng konsensya ni Tommy, ay nanatiling matatag. Hindi siya si Stephanie na walang alaala. Siya si Amanda, ang babaeng muling bumangon, nagising sa katotohanan, at may sariling desisyon. Tumayo siya ng diretso, dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ako bumalik dahil sa takot, o dahil sa iyo, malakas at malinaw ang tinig niya. Bumalik ako dahil dito sa isla, at dahil sa puso ko, alam ko kung saan ako nararapat. Napatingin si Tommy, tila hindi maipaliwanag ang damdaming bumabalat sa kanya. Amanda, alam kong nagkamali ako, hindi ko na kayang ipaliwanag ang sakit na naidulot ko sa iyo, pero, handa akong baguhin ang lahat. Handa akong patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko ay totoo, hindi kasinungalingan, hindi takot, hindi hiya. Totoo. Tumungo si Amanda, dahan-dahan. Hindi ito basta-basta naniniwala. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mata ni Tommy, isang lalaking nagkamali, ngunit nagising sa pagkakamaling iyon at handang pagsisihan ang lahat. Tommy, bulong niya, hindi natin maibabalik ang nakaraan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng takot, tapos na iyon. Pero kung handa kang maging tapat, kung handa kang ipakita na hindi lang ito pansamantala, baka pwede nating simulan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan. Ang mga mata ni Tommy ay napuno ng luha. Tumungo siya ng malalim, pinisil ang kamay ni Amanda ng mahigpit. Wala nang kasinungalingan, wika niya. Wala nang takot, wala nang Stephanie. Amanda, ikaw lang. Tumigil sila sa tabi ng pier, hawak ang kamay ng isa't isa. Tahimik, ngunit puno ng damdamin ang bawat sandali. Para bang ang dagat mismo ay nakikinig sa kanilang puso, ang hangin ay humahaplos sa kanilang mga pangarap, at ang araw ay nagbibigay liwanag sa bagong simula. Alam mo Tommy, sabi ni Amanda, ngumingiti ng bahagya, ang pagmamahal na naramdaman ko sa iyo dati, kahit kasinungalingan ang simula, ay natutunan kong tunay sa puso ko. Ngunit ngayon, kailangan ko ng tunay na desisyon, hindi dahil sa takot o sa pilitan, kundi dahil sa gusto ko. Tumungo si Tommy, pinisil muli ang kamay niya. Aaminin ko, takot ako noon. Takot akong mawala ka, at alam kong mali ang ginawa ko. Pero natutunan ko Amanda, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi sa pagkontrol o kasinungalingan na kukuha. Ang tunay na pagmamahal, ay pagpili sa isa't isa, araw-araw, ng buong puso. Napangiti si Amanda ng bahagya. Hindi ito ang malakas na halakhak ng kasiyahan, ngunit isang tahimik, mahinahong ngiti ng puso na nagsasabing, handa siyang subukan muli. Handa siyang magtiwala, handa siyang magmahal, nang walang kasinungalingan. Lumapit siya sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha ng marahan. Kung ganon, bulong niya, simulan natin ulit. Hindi bilang mag-asawa sa kasinungalingan, kundi bilang 2 taong pipili sa isa't isa, araw-araw, ng buong puso. Ang mga mata ni Tommy ay lumiwanag. Tumungo siya, at marahang hinalikan si Amanda sa noo, isang halik ng pangako, ng pagsisimula, at ng bagong simula.
Salamat Amanda. Salamat sa pagkakataon, sabi niya, may halong luha at tuwa. Hindi ko hahayaang masayang ito. Pangako ko, magsisimula ako ng... Tama, huminga ng malalim si Amanda. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang taon na unti-unting lumalayo. Ang sunog, ang trahedya sa ferry, ang kasinungalingan, ang pagkakahiwalay, lahat ay bahagi ng kanya, ngunit hindi na kontrolado ang kinabukasan. Lumakad sila ng magkahawak kamay, patungo sa mansyon sa isla. Ang bawat hakbang ay parang bawat piraso ng pusong nawasak noon, unti-unting bumabalik. Ang isla na minsang naging lugar ng kasinungalingan, ngayon ay magiging lugar ng katotohanan, kapayapaan, at pagmamahal. Habang papalapit sila sa mansyon, tumigil si Amanda sandali. Tiningnan niya ang dagat, ang buhangin, ang hangin na dahan-dahang humahaplos sa mukha niya. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, bulong niya. At dito rin magsisimula ang bago. Tumungo si Tommy, hawak pa rin ang kamay niya. Sa bawat araw mula ngayon, pipiliin kita. Pipiliin kita bilang Amanda, hindi bilang Stephanie, hindi kasinungalingan, kundi ikaw. At pipiliin kong mahalin ka ng buong puso. Napangiti si Amanda. Ito na ang pagkakataon, isang pagkakataon na hindi nabatay sa takot, sa kasinungalingan, o sa hinanakit. Ito ay pagkakataon na tunay, tapat, at puno ng pag-ibig. Dumating sila sa mansyon, dahan-dahang pumasok sa loob. Ang bawat sulok ay puno ng alaala, mga halakhak, mga yakap, mga sandaling minsang napuno ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, bawat alaala ay magiging pundasyon ng bagong simula. Humiga si Amanda sa sofa, si Tommy ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Tahimik ang lahat. Ang hangin sa labas ay dahan-dahang dumadaloy sa bintana, ang dagat ay humahampas sa baybayin, at ang araw ay naglalaro sa ibabaw ng tubig. At sa sandaling iyon, naramdaman nilang dalawa, ang pag-ibig na walang kasinungalingan ay nagsimula na. Hindi ito perpekto, ngunit totoo. Hindi ito madaling daan, ngunit puno ng pangako. At sa unang gabing iyon, sa piling ng isa't isa, alam ni Amanda na sa wakas, natagpuan niya ang pagmamahal na hindi kailanman maglalaho, isang pagmamahal na pinili niya, at pinili rin siya, ng buong puso.